Matandang walang talo. Labas ka! Bata nito! Gusto mo ano? Guro, 18 taon na po akong sumunod sa inyo, Paki. Turuan po ako ng martial arts, guro. Nasaan ang matanda? Ako pinilit kang uminom para sa ikabubuti mo, punta uminom ng 3 baso. Guro, pwede po bang hindi ako uminom? Umiinom lang ako, lasing na, nawawala ang memorya. Wala nang maalala. Huwag kang uminom. Huwag kang mag-aral ng martial arts. Uminom ako. Batang ito, isang milenyo mong banal na katawan, ngunit ang ugat ay sarado banal na lakas. Hindi maipakita langit kapag lasing, dumadaloy ang dugo. Banal na lakas, maipakita lang ng kaunti. Pinilit kang uminom dahil gusto buong buo ang iyong ugat. Sinabi ko na. Umiinom lang. Lasing na quarter. Ang laki ng ugat! Pinakamataas na banal? Walang pong taon ako nag-ensayo. Pagsubok ng langit lang, madilim na Diyos madilim na Diyos, simula pa lang ng banal. Matanda. Masyadong malasing. Lalabas lang. Ang aking pintuan! Lucio, umalis ka na ngayon? Wala nang parusa. Kung ayaw mong umalis, huwag mong sisihin ang aking galit. Sa pagsubok ng langit lang? Maganda! Imposible. Naging banal ka na? Last chance na to. Isa ko mo ang kapangyarihan o pupuntahan kita. Ako ang reyna ng tao, hindi ako susuko. Pagsubok ng langit lang. Ang ganda-ganda niya, sinaktan mo pa. Batang ito, walang konsensya ka ba? Agad dito. Humingi ng tawad. Tawad. Sabi mo sa aking tabak. Espadang demonyo! Sumisipsip ng kaluluwa! Tabak ng langit. Imposible. Pinatay ang madilim na Diyos, kailangan higit sa banal. Baka siya ang banal na ginto. Kung ganoon, gagawin ko ang lahat para makuha siya. Siya ang pag-asa. Ng mundo ng tao! Maganda. Okay ka lang? Magandang araw, matandang walang talo. Salamat sa pagligtas. Si Regina, walang maibalik. Isang tulong lang. Hindi mo kailangang ibigay ang sarili. Kung kayo ay magpatawad, ibibigay ko ang aking sarili. Maganda. Nasulamit ako? Hindi ako marunong lumipad. Ang matanda ay nahulog. Walang sapat na kapalit. Ipabatid, hanapin ang matanda para ibalik ang mundo ng tao. Tulong! Maganda ang hita. Mahaba, maputi, makinis, at mabango.
Master, may kailangan po kayo? Ikaw ang magbayad. Hindi naman. Matandang ito, nagpapaloko ka na naman. Huwag mo na lang, tanong ko. Yung sinabi ko na yelo na katawan, nahanap mo na ba? Siya ang iyong bunso para buksan ang mga ugat at lampasan ang limitasyon para maging tunay na banal. Nahanap na. Siya ay nag-apply sa pagpili ng alagad at siya si Isabela Silang. Hanapin ang iyong bunso at dalhin dito. Magbigay tayo ng dowry. Hindi, ito, mahirap na siguro. Bakit naman? Master, hindi nyo alam. Matapos uminom si Bunso, lumipad siya diretsyo sa silid ni Isabela. Akala siyang rapist. At ikinulong. Madaling. Parang ako noon. Yun! Magbigay ng dowry. Ipaliwanag. Huwag sabihin na galing tayo. Kung hindi, parang nanghuhuli ng babae. Opo, Master. Sino yan? Ako. Ang babaeng kagabi. Ang kagabi, hindi ako nananaginip? Salot, tatanungin kita ulit. Anong pangalan mo? Kagabi, pumasok ka sa kwarto ng anak ko. Anong balak mo? Sagot! Master Gintong Butil! Matanda! Ako si Mateo Santos. Maling pagkakaintindi lang kagabi. Dalasing ako. Wala akong nakita. Matanda! Walang nakita talaga. Puti. Pinapanood mo pa? Tawag ng tulong! Burahin ang mga mata niya! Gagawin ko mismo! Bigyan mo ako ng buhay! Si Tito Andres ay mabait. Bakit siya galit na yon? Enrique, bakit ka nandito? Siyempre, para sunduin ang aking nobya. May tsismis. Nobya? Kapatid Isabela, nakalimutan mo na ang taya ng aming pamilya. Pagpili ng alagad, kung natalo ang silang, ikakasal ka sa akin. Binata Enrique, huwag mong kalimutan. Kung ikaw ang natalo, ibalik mo ang pinagtait 13 dojo. Hindi pinaggait. Ang silang ay mahina, natalo sa Del Norte. Ikaw. Enrique, ang pagpili ng alagad ay hindi pa nagsisimula. Hindi pa alam kung sino ang mananalo. Ang yabang mo, hindi maganda yan. Nasa ikaset, antas na ako. Bata pa, ikanani antas na. Malakas talaga, may pang-agaw pa. Ngunit si Puno Silang, pinapanood lang ang anak, walang ginagawa. May 3 araw pa. Paano mananalo ang silang? Dalhin ang aking nobya. Shigel! Walang magagawa. Tito Andres, gusto mong subukan? Enrique, walang duda sa iyong lakas. Sayang. Ang anak ko ay may minamahal na... Itay. Ano ibig mong sabihin? Ako... Itay, ano po ang sinasabi niyo? Walang ibang paraan, kundi ito. Enrique, hindi ka ba nagtataka kung bakit ko siya pinaparusahan? Kahapon, pumasok siya sa silid ni Isabela. Patiin kita! Binata Enrique, pakinggan mo ako kahapon gabi. Naglasing ako at nawalan ng balay. Ako, wala akong nakita. Sana totoo ang sinasabi mo. Binata Enrique, tingnan mo ang aking lakas. Kung totoo ang sinabi niya, baka sinampal na ako ni Isabela at patay na ako ngayon. Walang bato ng pagsisimula, walang lakas ng loob. Halos ako'y namatay. Hindi na ako iinom. Andres, magbigay ka ng paliwanag. Enrique, huwag kang maloko ng salbahe. Aming-amin niya nalasing siya kagabi at walang maalala. Sabi ni Isabela, anong ginawa niya sa'yo? Itay. Kuna silang, wala tayong gulo. Hindi mo kailangan gawin ito. Binata Enrique, pakinggan mo ako. Kahapon, habang ako'y naliligo, pumasok ang magnanakaw sa aking paliguan.
Hindi ko pa nakita si Isabela na naliliko. Pumasok ka pa sa silid niya? Binata Enrique, pakinggan mo ako! Sumilits! Puno silang, huwag mo akong siraan. Salbahe! Gagamitin ko ang purinan ng ako para siraan ka! Binata Enrique! Gusto mong malasing? After mo malasing, gusto mong agawin si Isabela? Ngayon, ubusin mo to. Umanam! Ang aking alak na siglo! Uminom! Binata Enrique! Hindi ako! Lucky! Andres Silang. Panahon na para bayaran mo ang utang mo. Anong utang? Ang taya ng aming dalawang pamilya ay ang babaeng ito. Ngayon, nawala na ang kanyang pagkabiren. Pamilyang Silang, wala nang dahilan para manatili. Tauhan! Sirain nyo! Gintong butil! Lahat sila ay gintong butil! Kayong dalawa lang? Isinumpa ba ng langit ang pamilyang Silang? Mag-isa akong umawit. Para kanino akong matapang? Masarap na alak! Maraming tao. Halika, uminom tayo. Salot! Hindi kita kayang talungin. Patayin kita! Espada. Ang espadang ito ay pangit. Tuturuan kita. Ang bulaklak ay lasing. Isang espada ay sapat. Walang lakas ba siya? Walang espada. Pero may espada. Patami to! Nilabag niyo, senyorito! Papayin siya! Tapos na. Maraming gintong butil ang lumaban. Kahit siya ay batang kaluluwa, hindi niya kayang talunin sila. May espada ako na buksan langit at patayin Diyos. Panurin niyo. Espada. Gabay. Bituin. Langit. Ang espada. Bakit ko nakikita ang aking kaluluwa na lumalabas? Matanda, kami ay nagkamali. Hindi na po! Batang Bayani Mateo! Maganda. Okay ka lang? Baba! Baba ka. Batang Bayani Mateo, kung gusto mo si Isabela, bakit hindi na natin gawin ang kasal na yon? Ama! Maganda. Isabela, alam mo ba, ang galaw ni Mateo gaano kakatakot? Batang kaluluwa siya. Hindi! Kailangan ng banal na ginto. Siya ay isang banal. Kung mapapangasawa mo siya at sasamahan ka sa pagpili ng alagad, may takot ka pa ba? Ama, pero parang may mali sa kanya. Kanina walang lakas.
Biglang nagpakawas ng lakas. Anong alam mo? Ang mga banal ay nagtatago ng lakas, parang mahina pero malakas. Siya ay nahihiya pero nagpapahalaga siya sa iyo, Batang Bayani Mateo. Batang Bayani Mateo, ano sa tingin mo? Sa tingin ko, Sobrang malakas. Batang Bayani Mateo. Gino, anong gagawin natin ngayon? Ano pa nga ba? Agad niyong... Dalhin si Batang Bayani Mateo sa loob! Si Mateo Santos ay nagpadala ng dowry para pakasalan si Senyorita Isabela Silang Mateo, anong nangyari? Mateo, anong nangyari? Huwag kang magkamali. Si Batang Bayani Mateo ay hindi marunong uminom. Nalasing. Timing ang pagdating mo. Pupunta ako sa pamilyang Santos para maligaw. Pwede bang malaman kung sino ka? Magandang araw po, no, Silang. Ako ang kapatid ni Mateo, si Gabriel Mataas. Nabalitaan ko na si Senyorita Silang ay magalang at mabait at napakaganda. Kaya kahapon, nagkasala ang aking pinsan. Kaya ngayon, nagpunta ako. Hindi naman. Si Isabela ay matagal nang hinahangaan si Batang Bayani Mateo. Timing. Tunay ba? Senyorita Isabela, pinatawad mo na ako? Ngunit narinig ko kahapon gabi. Anong sinasabi? Si Batang Bayani Mateo, matagal nang nagmamahal kay Isabela. Kaya siya gumawa ng kakarantaduhan. Pinatawad ko na siya. Walang problema. Ngunit, meron akong isang maliit na hiling lang. Sabihin po, kung kaya ko pong gawin, walang problema. Matapos 3 araw, kami sa pamilyang Silang ay sasali sa pagpili ng alagad ng samahang walang talo. Hindi ko alam kung gusto ni Batang Bayani Mateo sumama kay Isabela. Walang problema, papayag ako para sa kanya. Magaling! Matapos ang seremonya, ipagpapakasal ang dalawa. Okay! Usap lang kami. Pinata Enrique! Hindi ako si Pinata Enrique! Pinata Enrique! Ako! Bakit ka nandito? Halika, ikaw na. Magaling. Pumasok sa kwarto para maligo pinyatawad pa. Nalasing ako! Ano pinagsasabi mo? Sige na, naayos ko na lahat. 2 araw pa, samahan mo si Isabela. Sumama kayo sa pagpili ng alagad ng samahang walang talo. Sa oras na yon, ako ang taga-suri. Tutulungan kita. Ang inyong relasyon ay matutuloy. Matutuloy ang ano? Pumahig ba si Master? Alam mo ba, si Isabela ay pinili mismo ni Master para sa iyo. Mas mabuting makuha mo siya. Kung hindi, si Master, patayin ka niya o lasingin ka niya. Itay, sa ilang salita lang, ibinenta niyo na ako. Ano ibinenta? Si Batang Bayani Mateo ay gwapo. Tingnan mo, ang bigay na dowry ay malaki. Siya ay mula sa mababang uri. Isa pa, alam na ng lahat ang tungkol sa inyo. Kung hindi ka magpakasal sa kanya. Anak, masisira ang iyong buhay. Ngunit, Itay? Ngunit ano? Gusto mo magpakasal kay Enrique? Kung ganon, hindi na ako mag-abala. Puno silang si Mateo, hindi ko nadadalhin. Iiwan ko siya dito para kay Senyorita makapagpatawad. Okay? Umalis ka na. Huwag kang mag-alala. Ako na bahala ang aking manugang. Umuwi ka na. Ipasa ang aking pagbate. Isabela, lumapit ka kay Batang Bayani Mateo. Kung ganon, paalam. Maginggat! Amasiya si Mateo. 3 araw na ang nakalipas, pinutol niya ang kwintas ng siyam na kristal. Imposible. Walang lakas siyang ipakita. May mahiwagang gamit siya. Baka may tagapagturo siya. Huwag mag-alala to. Ay pagpili ng alagad ng samahang walang talo. Kahit may tagapagturo siya o gamit sa iyong lakas, walang makatalo sa iyo. Sigurado ka mananalo siya? 3 araw na walang ipinakitang lakas. Saka sa pagpili ng alagad, bawal gamitin ang mga gamit. Huwag mag-alala sa kanyang tabak. Patunay na ang manugang ko. Hindi ordinaryo. Siguro'y itinatago niya ang lakas. Nagpatest ako sa aming samahan,
Pero noon ay direktang tinanggap ako ang 3 pagsubok dito. Wala akong napasa noon. Walang talento ako, walang lakas din. Sa huling laban, walang lakas talaga ako. Kuya, pinapatay mo ako. Mga kapatid, ngayong nandito na kayo, simulan na natin ang pagpili ng alagad. Ngayon na, simula! Una, ang talent. Mga kapatid, sino muna? Di ba si Tito ang taga-suri? Nagpadala ng liham si Tito. Sinabi niya, pinalita ng taga-suri para walang dayaan, walang problema sa iyong lakas. Walang makatalo sa iyo. Nakita mo ba? Si Kuya ang taga-suri. Huwag kang matakot. Kapatid Andres, maraming nagsasabi si Batang Bayani Mateo. Bidutol ang kwintas ng Siyam na Kristal ni Enrique Hayaan. Natin makita ang talento ni Batang Bayani Mateo. Ano? Pinutol ang kwintas ng Siyam na Kristal? Yun ay kayang salag sa suntok ng batang kaluluwa. Ama, si Batang Bayani Mateo, nasa antas ng Batang Kaluluwa na. May banal na lahi siya. Pinutol ko ba? Bakit hindi ko alam? Manugang, tiwala ko sa iyo. Sumugod. Huwag mo akalain na hindi ko alam na sila na ni Isabela. Kung kayo matalo ang taya natin, ay buong pamilyang silang. Huwag ka na magsalita. Baka ang anak mo sa harap ng manugang ko ay hindi makatingin. Manugang! Laban! Gusto ko makita ang talento mo. Kuya, walang talento ako. Huwag matakot. Bunso manalo lang sa huling pagsubok. Huwag na ang huling pagsubok. Saan pagsubok ako mananalo? Huwag kang mag-alala. May tiwala ako. Mateo, takot kang mahuli o takot sumugod? Matanda na siya, walang lakas, walang talento. Sa tingin ko, mas mababa pa siya sa aming asong bantay. Sige, tara na. Para lang mapahiya ang likas na galing. May 3 uri, mataas, gitna, mababa. Ang mababang uri ay basura lang. Kahit ang aming asong bantay na bantay ay may gitnang likas na galing. Andres silang, hindi mo ba nais na sa pamamagitan niya matalo ang aking anak? Itay, sinabi ko na nga, wala siyang kwenta. Hindi posible. Sa lakas ng kanya na espada, hindi siya maaring mababa at basura. Nagpapanggap lang siyang mahina. Ngunit, hindi naman nagsisinungaling ang batong yan. Sapat na, Andres Silang. Sa tingin ko, ang pamilyang Silang, wala nang pag-asa manalo. Enrique, punta ka. Ipakita mo sa kanila kung ano ang tunay na henyo. Okay. Ako na... Ang mataas na likas ng galing ay isa sa libu-libong tao at maaring maging alagad ng panloob. Oo nga, ang galing niya. Sa tingin ko, matatalo ang pamilyang Silang. Magaling. Ang kalaban ni Bunso Mateo ay malakas din. Pareho kaming mataas. Ang likas na galing ay hindi mapapantayan ng kahit anong sandata. Ang kahihiyang babawiin ko ngayon. Binata Enrique, wala akong relasyon kay Isabela. Kaya sa laban mamaya, lumuhod ka at humingi ng tawad. Okay lang, Binata Enrique. Itay, pinapunta mo siya para mapahiya ang pamilyang Silang? Sumunod. Huwag kang matakot. Magaling ka rin.
Wala akong likas na galing man lang. Nakita ninyo na, di ba? Siya ang aking anak na si Isabela! Dalawang mataas na uri ng espiritu. Walang ganyan sa loob ng isang siglo. Oo nga. Ngunit, nakakapanghinayang, dapat magkatuluyan sina Enrique at Isabela. Siguro, magiging maganda ang kwento nila. Sa huli, biglang lumitaw ang basura ng espiritu na nilinlang si Isabela. Kaya si Enrique, ayaw na kay Isabela. Basura ng espiritu nilinlang ang mataas na uri. Mapapanggasawa ito sa 1,000 taon. Pakinggan ninyo ako. Walang kinalaman kami ni Isabela. Kung ayaw ni Senyorita Isabela, pwede rin akong... Sumilangs. Mateo, sana manalo ang pamilyang Silang. Kung hindi, hindi kita mapapatawad. Ama, sinabi niya sino manalo? 7 antas ng pundasyon. Makakatalo ba sa akin? Wala na yon, ang Pamilyang del Norte ang maghahari. Kapatid, Andres. Sumiles, matanda! Tiwala ako sa aking manugang... Tito Andres, hindi ako naniniwala sa sarili ko. Bakit ka naniniwala sa akin? Naniniwala sa basura ng espiritu? Puno silang. Baliw ka na ba? Sumilence! Ang pangalawa, pagalingan ng katawan. Bit-bit ang malaking kaldero. Sa round na ito, basura muna o Isabela muna? Kayo muna, basura. Ako na? Maganda, 5 hakbang. Higit sa pundasyon. 5 hakbang lang. Magaling! 10 hakbang! Sa loob ng siglo, walang makatalo kay Enrique. Andres, sa tingin ko, walang kailangan pang labanan. Sumilens! Hindi pa lumalaban ang aking manugang. Bakit ka nagmamadali? Kung kaya mo, gawin mo! O sige! Kaya ko! Halika! Halika! Go! Halika! Manugang, ipakita mo sa kanila! Ako na! Go! Kung di mo kayang buhatin, pwede kang sumuko. Hindi ko buhatin. Bagaman cute si Batang Bayan ni Mateo, mukhang masaya rin. Parang ayaw ko nang suntukin ka. Wala akong nakitang kasing kapal na mukha mo. Ay, hindi ka mapaniwalaan. Sure na talo ang pamilyang Silang. Magaling ka, bunso. Mahusay kang magpanggap. Pogi! Ganito ang galing ng master. Ang saya ng manugang ko. Itay, ano ka ba? Puno silang, hindi ko talaga buhatin. Sabi ng manugang ko, sa huling laban, tatalunin niya si Enrique. Siya lang? Okay. Banal? Huling laban! Ako na ang bantay! Isa lang ang slot ang mga cutie, isa-isa ay abala.
Lalabanan ko silang lahat. Ang yabang mo! Akala mo ba di tayo makalaban? Since you requested it, okay. You may challenge him now. Mateo, ikaw muna. Takot. Wala kang alam! Ang ibig sabihin ng manugang ko, hindi kanya talunin na yon. Hayaan ka muna magyabang. Akala mo ikaw ang pinakamagaling? Isabela, ang tatay mo napaniwala ng puging ito. Ako na. Dalaw ng leon! Suntukin ka. Walang galaw. Sino pa? Maraming lalaban sa kanya. Kaya ba ni Enrique? Akala mo lahat. Pogi? Suntok ng kidlat ng bundok! Seret ng Del Norte. Walang kapantay ang suntok ng kidlat ng bundok. Pasensya na. Sino pa? Ako na. Isabela, ikaw lang ikapitong antas. Ako, ikasyam na antas. Sa harap ko, ikaw ay parang langgam. Subukan mo. Surit ng silang. Espadang yelo. Subukan mo. Ang espadang silang at suntok ng Del Norte ay parehong mahusay. Ngunit ang antas ni Isabela ay 2 baitang mas mababa kay Enrique. Hindi niya kayang talunin si Enrique. Sa tingin ko, siguradong matatalo ang silang. Sa loob ng maraming taon, napasakop ng Del Norte ang kalahati ng silang. Ngayon, baka ito na ang huling tagumpay ng silang. Bunso! Baka ang gwapong ito may lihim na lakas? Ikaw na ang susunod. Walang laban si Isabela. Ako? Parang ipapakamatay lang ako. Takot ka ba? Kung di ka hakyat, ano mangyayari kay Isabela? Isabela, napakahina mo. Kaya pala napatumba ng gwapo. Subukan mo ulit. Tingnan mo. Malapit na matalo si Isabela. Kuya, takot ako. Isang suntok lang. Tapos na ako. Ikawalong galaw ng espadang yelo-yelo sa buong mundo. Kidlat ng bundok. Kuya, may alak ba? Para maglakas loob akong aayat. Kung hindi, siguradong matatalo kami. Paano ko pa itutulak na uminom ka? Mayroon. Halika. Marami. Isabela, hindi mo ako kayang talunin. Si gwapo man, hindi niya masave ang silang. Suko ka na. Ako si Isabela. Hindi susuko! Patayin kita! Isabela! Kapatid Andres, sa ring ito, buhay mo'y sayo. Bakit? Gusto mo makialam? Andres Silang, ayusin mo na ang libing ng anak mo. Walang hiya! Papatayin kita! Ikaw! Manatili ka lang. Panuril mo paano patayin ni Enrique ang anak mo. Huling galaw ng kidlat ng bundok. Kidlat! Uy pare, bakit binubugbog mo na naman babae? Ano problema mo? Ikaw! Itigil mo yan! Bakit ka nandito? Hindi mo kayang pigilan. Agad kang umiwas. Basura! Mamatay ka!
Sinabing itigil mo. Tabak. No, wag it! Enrique! Enrique! Imposible! Siya dati ay walang kapangyarihan, isang basura. Paano niya nagawa ang ganitong espada? Espada sa langit, batang kaluluwa. Man lang ang lakas sa edad niyang ito, sa antas niyang ito, kabangbanga. Si Fernando ay may lakas ng banal. Pinatay ni Mateo si Enrique. Hindi siya makakaligtas. Maganda. Okay ka lang? Mateo. Pasensya na. Mali ang aking pagtingin. Salamat. Salamat sa pagligtas. Walang anuman, maganda. Isang utang na loob lang. Hindi mo kailangang pakasalan ako. Ako kasi, ayoko talaga ang lalaking nang aapi ng babae. Lalo na kung kagandahan ka. Yak! Gising! Huwag takutin si tatay! Enrique! Tatay. Enrique! Mateo! Patayin kita! Reyna, pumunta kami sa lugar na bumagsak ang banal. Ilibot namin ang bayan ng ulap at luntian. Walang bakas ng banal. Patuloy kayong maghanap. Kung hindi manap ng 3,000, gamitin ng 30,000. 300,000. Opo! Ang Espadan Aura ay siguradong galing sa banal. Patuloy kayong maghanap. Opo. Wait lang, masyadong halata ang aming layunin. Hindi darating ang banal. Ipabatid. Mamaharlika ng 2 kabisera pumunta sa palasyo ng Lila, sumali sa tuktok ng palasyo. Ang kampyon ay maging manugang. Opo. Isabela! Fernando del Norte! Ano ang gusto mong gawin? Kailangan ninyong mamatay! Pumatay kayo sa anak ko! Walang makakaligtas! Umalis na. Mateo, umalis na. Lolo, kung hindi mabilis umilag si Isabela, matagal na siyang patay. Masyado kang malupit. Binata, balikan ang buhay ng anak ko! Lolo, gusto mong walang magmana sa akin? Batang ito! Naiwasan mo? Hindi ka batang kaluluwa? Batang kaluluwa? Hindi ko naintindihan. Lolo, huwag mo akong pilitin. Ang tabak ko, hindi pinapatay bata at matanda. Hindi mo sasabihin. Hayaan mong makita ko ang iyong antas. Impiyerno! Kidlat! Oh no, it's the ultimate move of Fernando. It's not ordinary lightning. It's the pagsubok ng langit. Kahit si batang kaluluwa, hindi kayang labanan. Buti hindi ako nagkamali. Tatay, tulungan mo si Mateo. Anak, pinapatay mo ako. Ako'y gintong butil. At saka, tiwala ako kay Manugang na kaya niya. Ikaw ay bata lamang. Ako'y banal na ginto. Kidlat! Lolo, seryoso ka talaga? Batang ito, mapatay sa aking espesyal na galaw ay isang karangalan. Mateo, unilag. Maganda, walang mangyayari. Si Mateo ay tatanggapin ito. Batang ito, sige. Maganda na sa kanyang libing. Patayin mo siya! Patayin mo siya! Nakayanan niya! Si Mateo, ano ba talaga ang kanyang lakas? Kahana-hana! Walang lakas! Mahina mugat! Natalo ang gintong butil! Nakasalo ang badal na ginto!
Kahanga-hanga! Sino ang nanalo? Sa aking karanasan, usok, walang sugat. Sa palagay ko, walang problema. Saan ito? Hindi ba laban? Bakit maraming usok? Puno del Norte. Puno del Norte! Huwag po kayo yumuko! Puno del Norte, ano nangyayari? Ang Puno del Norte ay yumuko sa kanya. Binata Enrique. Binata Enrique. Bakit ka nasa lupa? Binata Enrique? Oh no! Nagising na si Bunso. Okay. Binata Enrique. Okay. Mahusay ka magtago. Di kita mapapatay para sa anak ko! Tayo'y mamatay magkasama! Enrique! Papa is here! Magkasama. Tayong mamatay. Puno del Norte, susabog siya? Ang banal na ginto sa sabog. Ang buong lugar na ito ay magiging abo. Kill me in 100 miles. That's too much. Mateo! Magkasama tayong mamatay! Sumama ka sa akin sa impyerno! Sapat na. Isabela, nakakatakot. Bakit gusto akong patayin ni Fernando? Tatanungin mo ako? Naubusan ako ng malay. Wala akong maalala. Ikaw? Siya? Ako? Wala na lang. Matanda, hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag? Ang silang nanalo, kaya siya ng samahang walang talo. Pwede kang lumaban, pero kung papatayin mo siya, ay paghamon sa samahang walang talo. Ang buhay ng anak ko ay walang halaga! Nalugmok lang ang anak mo. Hindi pa patay. Ano? Bilisan! Tumulong! Agating gamutin! Mga kapatid, ang maling pagkakaintindi ay napaliwanagan. Kaya, ang pagpili na alagad ay tapos na. Wait. Puno del Norte. May sasabihin ka pa? Pinaghihinalaan kung uminom siya ng ipinagbabawal na gamot para pilit na lumakas. Kung hindi, paano niya magagawa bilang isang walang lakas na basura at isang mababang uri na walang talento? Paano niya nagawa ang tabak na yon? Hindi posible na saluhin ang aking espesyal na galaw. Oo nga. Bakit hindi ko naisip? Tama. Dapat imbestigahan. Ano yung bawal na gamot? Sino gumamit nito? Matapos uminom, mawawala ang memorya at hindi na makakapag-akyat. O baka talagang uminom siya para tulungan ako. Halos mo nang patayin si Enrique at naiwasan mo ang suntok ni Fernando. Walang galos. Hindi mo alam? Pinaghihinalaan kang uminom ng bawal na gamot. Totoo ba? Ikaw? Paano naman? Enrique ay ika-9 antas. Ako ay walang kwenta. Ang ama niya? Naiwasan ang suntok niya? Grabe ang biro. Siya kapag uminom ng bawal na gamot, hindi na makakapag-akyat habang buhay. Paano ko gagawin yan? Para lang sirain ang buhay ko? Mateo, ayaw mong aminin? Manugang, aminin mo na. Maraming nakakita. Kung hindi mo aminin, sasabihin ng lolo mong yan na uminom ka. Puno silang, hindi ako uminom. Kung may ganong lakas ako, dapat ay mayabang na ako. Bakit ako magpapakababa? Uy, Mali. Baka tinulungan ako ni Kuya. Puno del Norte, magbigay ng salita sa samahang walang talo. Hindi natin papayagan ang gumamit ng bawal na gamot. Tama! Si Manugang ay nagsikap. Kung uminom siya, Sunjuken ko. Ang sarili ko! Okay. Ikaw na sabi niyan. Mateo Santos, tatanungin kita bago. Umakyat. Ano ang iniinom mo?
Alak, ako, para maglakas loob, Alak, maglakas loob. Ang duwag na ito makagawa ng espadang langit at saluhin ang kidlat ng impyerno. Sa tingin ko, malamang ito ay ipinagbabawal na gamot. Mateo Santos tingin mo, tanga kami lahat? Totoo itong alak. Kung ayaw mo maniwala, inumin mo. Okay. Mateo Santos, tingin mo, tanga ako? Wala nang lakas pag uminom ng ipinagbabawal. Magaling kang magplano. Fernando, anong balak mo? Siyempre, subukan. Siya, para iligtas ang anak mo. Yun ang sugatan ng anak ko. Dapat siyang subukan. Bakit? Ipartatanggol mo pa ba ang pamilyang Silang? Sa nangyari sa binang taga-Suri, may responsibilidad ako. Ako dapat ang subukan. Puno del Norte. Bakit pahirapan si Binibining Isabela? Okay. Isabella! 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 Itay, nasaan si Mateo? Lumabas ka na, manugang! Mateo, ayos ka lang? Okay lang ako. Ano ibig mong sabihin? Ang bigat ko ba? Oh, hindi. Isabella, magaan ka tulad ng swallow. Di mo man lang mahawakan ng babae. Di ba tuminom ka ng ipinagbabawal na gamot? Matanda, huwag mo nang inumin yan. Mahaba ang pinaghirapan mo. Totoo, matanda. Ilang siglo kang nagensyayo. Huwag mong sirain ang lahat para sa isang basura. Totoo, para sa akin, alisin na ang pamilyang Silang at patayin na si Mateo. Totoo. Kasalanan ang pagtatago ng ipinagbabawal na gamot. Wala nang kailangan gawin. Kung ipinagbabawal ba ito, subukan ko lang... Parang hindi ito ipinagbabawal na gamot. Imposible! Ang basurang ito parang ibang tao. Ano nangyari? Sinabi ko na, Puno del Norte. Hindi ako uminom ng ipinagbabawal na gamot. Sumilens! Basura ka! Siguradong nagtutulungan kayo. May gamot na kayo. Sinira niyo ang anak ko. Kahit di kayo mamatay, dadalhin ko kayo sa impyerno. Puno del Norte, ano nangyari? Ang pangit ng lasa. Isang basong alak lang? Para maglakas loob. Umpisahan mo ng malakas. Baka ang batang ito may itinatagong lakas? Fernando, pwede na bang patunayan na walang kinain na bawal na gamot si Mateo at natalo lang ang pamilyang Del Norte? Tama. Narinig ko ma. Ang Del Norte at Silang may tayang. Kung sino man ang manalo, ang Del Norte ibabalik ang 13 dojo na ninakaw. Ang kinain ng Del Norte, hindi na ibabalik. Fernando, anong ibig mong sabihin? Matandang loko! Ano ibig mong sabihin? Sa harap ng taga-Suri ng samahang walang talo at sa harap ng aking mga kapatid, hindi mo aakoyin! Huy! Noong araw ang aking ninuno, sumunod kay matandang walang talo, nagtanggol laban sa mundo ng kadiliman, binigyan ng isang token. Sa pamamagitan nito, ang sinumang anak ng Del Norte ay pwedeng magsanay sa samahang walang talo. Matandang walang talo, tama po ba? Siyempre, totoo. Ngunit paalala ko lang, Puno del Norte. Ang token na ito ay magagamit lang minsan. Puno del Norte. Sigurado ka bang gagamitin para kay Enrique? Siyempre. Walang hiya! Ang taya ninyo dati walang pagkakataong matalo. Gusto ninyong mamatay kami? Tama! Walang hiya! Sinong kasalanan? Walang ninunong nagbabantay. Ang matandang alagad ng samahang walang talo, si Ramon del Norte, ay tiyuhin ni Enrique. Sa loob ng samahan, tingnan natin kung paano kayo mabubuhay. Bakit ako nakaluhod? Sugo ng Reyna.
Isabela, bakit kayo lahat nakaluhod? Mateo, agad kang lumuhod. Siya ang sugo ng Reyna. Siya ba yung nakaabot sa pagsubok ng langit Reyna Regina malamig ng dakilang tag-init? Manugang, hindi mo na kayang ipanggap? Presensya ng Reyna ito. Mga hindi banal na ginto. Dapat lumuhod. Ako ay basura. Dapat ako lumuhod. Sugo, magsalita po kayo. Ako, ang tagasuri ng samahang walang talo. Utos na Reyna, sa 2 kabisera at 13 probinsya, lahat ay pupunta sa palasyo para sa tuktok ng palasyo. Ang mananalo ay maging manugang... Magiging hari na ba ako ng dakilang taginit? Ikaw lang. Maraming magaling sa dakilang taginit. Ilang pwesto ka? Kung si Mateo ay talagang basura, hayaan si Ramon magbigay ng lakas kay Enrique para maabot niya ang gintong butil. Siya ang magiging pinakamagaling. Pamilyang silang, hintay lang kayo. Sugo, may asawa na ang anak ko. Pwede bang hindi siya sumama? May asawa man o wala, lahat ay pupunta. Maliban sa unang pwesto, marami ring premyo. Uno silang, sa tuktok ng palasyo, tayo magkita. Uno silang. Paalam. Yung matandang loko, walang mabuting bala. Manugang, sa tuktok ng palasyo, pangalawa lang ang kailangan. Narinig mo ba? Walang problema. Kung kaya mo namang maging unang pwesto. Siya ang Reyna. Isabela, sobra kang nagkitiwala. Di ko alam paano ako nanalo. Silang mga bayani. Ang ibig mong sabihin, gusto mong maging unang pwesto? Ako, paano ko magagawa? Isabela, tayo ay bili ng ating guro at ang tatay mo. Bigyan mo ako ng lakas ng loob. Hindi ko kayang ikaw ay talikuran. Tama ba? Ang ibig mong sabihin, hindi mo talaga ako gusto. Pinilit lang ng guro mong pakasalan ako? Tatay, huwag na natin ipagpatuloy ang kasal. Oh no, Isabela! Isabela, ikaw ay maganda at mabait. Paano ko kayang hindi ka gusto? Huwag kang mag-alala. Sa laban na ito, panalo lang, matatalo lang ako. Oh, tama na yan. Manugang anak ko ito. Ang buong katawan niya ay nakita mo na, kailangan mong pakasalan. Tatay! Oh, good boy. Huwag na kitang kausapin. Isabela! Manugang anak ko. Alam ko nahihiya tutulungan kitang. Kumbinsihin siya. Ngunit tandaan, huwag mag-unang pwesto. Pangalawa lang. Isabela, hintayin mo ako! Walang lakas ako. Paano ako maging pangalawa? Bunso, sa pagkakataong ito, di na kita matutulungan. Madaling mag-unang pwesto, pero mahirap maging pangalawa. Oo nga. Hehe, mayroon akong banal na butil. Tutulong ito kay Isabela sa gintong butil. Ito ay ibigay mo kay Isabela. Si Enrique ay iyong pamangkin. Hindi mo pwedeng hayaan siyang mamatay. Si Mateo ay dapat mamatay. Ngunit ito ay mabuting balita. Mabuti? Si Enrique ay tulog na tulog. Mabuti pa rin? Ang natitirang presensya ng tabak, sa palagay ko, kailangan ng pagsubok ng langit para makagawa nito. Ano? Pagsubok ng langit? Imposible! May dalawang nakapasa sa pagsubok ng langit. Ang isa ay si matandang walang talo ng lahi, ang isa pa ay si Reyna na may lihim na pamana. Huwag kalimutan sa mundo bukod sa tao, may 3 mundo pa. Ang tabak na ito ay ginamitan niya ng lihim na pamana. Ang lihim na pamana ay bihira. Ginamit lang para makapasok sa samahan. Masayang lang. Ang sinasabi mo ay ito ang mabuti? Hindi. Ang mabuti ay ang mataas na espadang aura na naiwan sa katawan ni Enrique ay naglilinis ng kanyang katawan. Painom ko siya ng gamot. Kapag gumising si Enrique, diretso na sa huling antas ng gintong butil o kahit lumampas pa sa batang kaluluwa. Ano? Batang kaluluwa? Ako ay nag-aral ng 40 taon para maabot ang batang kaluluwa. Kung ganon, si Enrique ang pinakamalakas. Mag-asawa sa Maharlika. Siya ang puno ng mundo ng tao. Magaling.
Sige kuya, si Enrique ay magbabago ng kapalaran. Uwi na ako sa samahan. Gusto kong alamin kung sino ang papalit sa akin bilang taga-suri. Magaling. Ngunit Ramon, ingatan mo si Mateo. Naipaglaban niya ang kidlat ng impyerno. Huwag magalala. Sa oras na yon, pupunta ako sa tuktok ng palasyo. Hindi ko hahayaan si Enrique na matalo. Guro. Mag-usap ka. Umalis ka. Guro, si Isabela at Bunso Mateo ay pumasok na sa samahang walang talo. Sa pagtatapos lang, biglang dumating ang sugo ng reyna. Sa sagawa daw ng puktok ng palasyo, ang kampyon ay maging manugang... Ano? Si Regina malamig. Alam ko siya. Malamig talaga. Kapag nakita ko siya, kailangan malayo ako. Maghahanap ng manugang? Hindi naman. May mangyayari, di ba? Hindi ko rin masyadong alam. Ngunit, sa lakas ni Bunso, o kaya'y una, o kaya'y huling-huli. Guro, paano po ito? Wala ang kahirapan yan. Kunin ang unang pwesto. Ganon lang yan. Tingnan mo, sa mundo ng atyat, ang mga ninuno walang sinabi na kailangan lalaki. Pwede lang isa, hindi pwede dalawa, di ba? 2 kasal. Magandang balita. Ikakasal kay Isabela. Maging manugang pa. Wow! Maganda yan! Guro, sinong asawa at sinong pangalawa? Nagpapaalala ka. Si Regina malamig, hindi magpapalagay. Bilang pangalawa, si Isabela naman, ayaw ko siyang mapahamak. Ito kasi, ang bagay na ito. Ganon na lang. Puntahan mo si Regina at pag-usapan nyo. Ha? Ako? Hindi! Lolo, pakinggan mo ang sinasabi mo. Ano antas niya? Siya ay pagsubok ng langit. Ako ay batang kaluluwa. Pinapatay mo ako. Mas mabuti na kaysa mamatay si Bunso. Ako? Umalis ka na! Ikaw na ang bahala. May iinom pa ako. Naistorbo mo ako. Hindi. Umalis ka! Matandang to! Grabe! May guro at alagad. Parang sinumpa. Ang buhay ko! Mapahamak ako! Grabe na to! Bueno, mahahanap kita. Pamilyang Lundian, Juan Lundian, ika-9 na gintong butil. Nandito para lumaban. Pamilyang Lalim si Roberto, ika-9 na ginto nandito para lumaban. Masaya akong makilala ka. Masaya din ako makilala ka. All gintong butil, ang mga kabataan ngayon ay napakagaling. Sa tulong ng kuya mo at ng bantang pababa, 5 gintong butil lang ako. Mahihirapan. Walang problema. May manugang ako dito. Ang ilang gintong butil ay walang halaga. Tatay, ikaw ay may tiwala sa akin? Siyempre, alam ko. Oo, tatay. Manugang. Pamilyang Zamora. Miguel Zamora, unang batang kaluluwa na. Nandito para lumawan. Nandito na ang batang kaluluwa? Pamilyang Zamora, pinakamatatag hindi ko akalain. Reached batang kaluluwa. Para bang ang kampyon ngayon ay akin na. Sa totoo lang, may isang walang lakas. Na basura. Ay, lumahok din. Unang batang kaluluwa ay maghahari? Sino? Bayan ng Ulap, Enrique del Norte. 5 batang kaluluwa. Imposible! Hindi posible! Pamilyang del Norte,
ay nasa gitna lang ng ranggolang Maharlika. Paano nila nakuha ang isang henyo? Hindi makatwiran. Imposible! 2 araw na lang. Ikaw ay ikasiyam na batang kaluluwa. Paano ka nakapag-akyat ng 2 malaking antas? Siyempre, salamat. Sa basura sa tabi mo. Baka ang dahilan na walang lakas siyang ay sinipsip ni Enrique? Itong masamang galing! Gino! Agad po natin aristuhin ang masamang tagapag-akyat! Siya ang sinipsip ko? Palaging walang lakas siyang. Paano ko siya sipsipin? Nagulat ako. Kasabihin ko naman, kung makatulong ako sa kanya tumaas ang 2 antas, dapat ginamit ko na sa sarili ko. Siyempre, ikaw, 3 araw na ang nakalipas, ginamit mo ang lihim na galing at pinukul ako ng pagsubok ng langit. Pinukul mo ang aking balakid, tulom sa pagbuo ng espadang banal, ng magising, batang kaluluwa na ako. Ano? Ang lihim na galing ng pagsubok ng langit ginamit sa pagpili ng alagad? Ay naku! Walang utak! Sayang ang galing. Sayang ang galing mo. Tunay, ginamit mo ang lihim na galing para tulungan ako? Magaling ka, bata. Ikaw ay mabuting kaibigan ng pamilyang Silang. Handa kang gamitin ang lihim na galing. Huwag mag-alala, manalo man o matalo, ikaw na ang manugang ko. Tito, ano po ang sinasabi nyo? Hindi ko po naiintindihan. Sapat na. Naintindihan kita. Mag-ingat. Mateo, huwag mag-alala. Matapos ako maging manugang, hindi kita sasaktan. Unahin ko ang pamilyang Silang. Sunugin ang silang? Patayin kita muna! Langkaw. Sapat na! Ipagbabawal na lugar ito. Huwag kayong magbalabag. Opo, mangyaring. Patawarin kami, Reyna. Matapos ang laban, patayin kita. Para saan pa ang laban? Batang kaluluwanan, umuwi na lang tayo. Umuwi na! Alice, Umalis na! Mahal ang buhay! Sila-sila, ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa lakas. Ang huling laban lamang ang tunay na laban. Sa unang 2 laban, pagkatapos nating harapin ang Reyna, malalaman nyo na... May pag-asa pa pala. May pag-asa pa. Alis na! sa nangyari, salamat. Walang anuman. Ay nako, sayang. Kung hindi lang ang sugo ang lumaban, ang aking manugang mabilis na pupunitin ang ulo ni Enrique at ipapatay siya. Tama ba? Saan ka pupunta? Itatapon mo na ba ako? Wait! Antayin mo ako! Kamahalan, darating ba talaga ang banal? Kung hindi siya darating, ikakasal ba talaga kayo sa kampyon? Tiwala ako na darating siya. Kamahalan, nandito na po sila. Ang ganda ng palasyo ng Reyna. Mas maganda pa sa bundok na tinitirhan ko dati. Parang palasyo ng mga banal. Magkano kaya ang kayamanan ng Reyna? Siya ay pagsubok ng langit. Huwag magsalita ng walang basehan. Umalis ka nga. Magdudumihan mo lang ang paningin ng Reyna. Kapatid, alam kong malalampasan mo siya. Di mo kaya takbuhan mo. Di ka makatakas. Mamamatay ka. Kaya mo yan! Isabella! Manugan! Tatay! Tatay, bilisan nyo. Bakit kayo nagmamadali? Di nyo hinihintay ang tatay nyo. Maganda na! Kamahalan, nandito na po ba? Nandito na po ba ang banal? Siya ba ang reyna ng dakilang taginit? Maganda na. Ano ka ba? Hirap-hirap pa akong pumunta dito. Gusto ko lang makita ang Reyna. Sa pagkakalam ko, ang Reyna ay talagang maganda.
pero malamig ang ugali. Hindi kasing ganda si Isabela. Totoo ba? Opo. Hindi na titingin. Kamahalan. Ipahayag ang mga patakaran. Maliban sa huling paligsahan, ang unang dalawa ay susubok sa inyong tindig at galing. Tindig at galing? Ano to? Hindi ba ito ang mundo ng tagapag-aakyat? Bakit tayo nagpapatimpalak ng ganyan? Wala kayong alam. Siya ang mukha ng Maharlika. Dapat siya ay gwapo. Sayang lang. Kung bata pa ako, sa paligsahan ako ang mananalo. Tito, guwapo ka pa rin ngayon. Hindi ko kayang talunin ka. Guwapong Tito! Magaling na manugang gwapong tito! Magaling na manugang gwapong tito! Huwag na kayong mag-usap. Sino ang mauuna? Humakbang sa harap. Ipapabigay ang maika ng Reyna at Tagahatol. Kukunin ang average. Mga kapatid! Ako na ang mauna. Ipapakita ko sa inyo. Sino ka ba? Magandang araw, Rina. Sa bayan ng ulap, ako ang pinakamakisig. Maganda ang muka. Matangkad at makisig. Katamtaman, 4 na puntos. 4 na puntos? Ikaw! Pili talaga si Reyna. Si Enrique, kahit hindi maganda ang ugali, pero gwapo talaga siya. Medyo lamang lang tayo ng kaunti. Magpakatino. Sa tingin ko, hindi siya karapat-dapat sa 4 na puntos. 4 na puntos? Is this the pinakamagiting na binata ng bayan ng ulap? Ubusin mo muna ako. Okay. Ako muna. Ang arting pamaypay. Bakit hindi ko naisip? Uy pare, may pamaypay ka? Hiram naman. Maganda ang muka, 9 na puntos. Maganda ang tindig, 9 na puntos. Katamtaman, 6 na puntos. Salamat, Reyna. Mataas din ang puntos. Binata Enrique, salamat. 4 lang. Patayin kita, gwapito. Mataas din ang puntos. Sumunod, Umalis ka. 7 puntos sa muka, 6 na puntos sa tindig. Katamtaman, 4 na puntos. Walang kwenta ka. Baba ka na. Panurin mo ako. Magandang araw, Reyna. 5 puntos sa muka, 5 puntos sa tindig, mapalad. 5 puntos. Salamat! Senyorito Enrique, pinakamakisig sa bayan ng ulap. Bakit hindi mo ako malampasan? Ano ibig mong sabihin? Hindi ba ako mas magaling sa matabang yon? May lakas ka bang pabantayan ako? Ako, wala akong lakas ng loob. Mas balanseng na ang loob ko. Kapatid Juan. Sa tingin ko, lalong gumagwapo ka. Hindi naman. Mas gwapo lang ako ng kaunti sa pinakamakisig sa bayan ng ulap. Medyo kulang sa kapatid Miguel. Ang Reyna may panlasa din. Sunod. Hey, kapatid Mateo! Huwag kang matalo kay someone, ha? Ay naku, manugang, huwag kabahan. Bagaman hindi ka gwapo nung bata, ngunit ikaw ay mas magaling kay Enrique, di ba? Hay naku. Anong kailangan ng bilis? Ako muna. Ang ganda, 10 puntos. Ang tindig, 10 puntos. Magandang araw, kamahalan. Maganda at mahinhin. 9 na puntos. Alice! Halika. Nakita nyo na, di ba?
isang lalaking katulad ko lang ang makakapagluwal. Isang perpektong anak. Ako na ang susubok! Umalis! Ingit lang. Inggit lang lahat! Ikaw na. Go! Ipakita mo. Kamahalan, ikaw ba ay banal? Mateo, kailangan kang matalo sa akin. Totoo nga, walang lakas. Di pa makalakad ng maayos. Kapatid Mateo, bakit ka ganun kababa ang loob? Manugang, tiwala lang. Ipakita, postura. Go! Kapatid, itaas ang ulo. Siya nga... Masungit itong Reyna. Hindi. Parang nakita ko na siya. Tinititigan ako. Galit na siya. Kapatid, kung ganoon ka pa ring duwag, ikaw ay matatanggal. Cutie, di man lang makataas ang ulo. Umalis ka na. Huwag mo marumihan ang paningin ng kamahalan. Mas maganda pa rin kaysa sa formo. Ikaw! Manugang, takot ka saan? Nakadamit ka naman. Sunod kay Tito. Tiwala sa sarili. Umalis! Sige. Oo, magpakatatag. Huwag ka maya. Sige. Siya nga. Tapos na. Mateo, tapos ka na. Kapatid Mateo, anong ginagawa mo? Itaas mo ulo mo? Kamahalan, hindi siya... Huwag kayong magsalita! Tapos na! Tapos na! Sa wakas, nakita na kita. Ano to? Isabela, na yon, parang gusto ng Reyna ang aking manugang. Delikado ka. Ang baboy namin ayaw din sa kanya! Reyna, kami ba ay magkakilala? Hindi mo na ako maalala? Kung hindi mo pabitawan, pag uwi ko, patay ako kay Isabela. Ako, kami, ba ay magkakilala? Ang banal ay sinasabi na ayaw niyang sa harap ng lahat ilantad ang kanyang pagkatao. Magbigay ng marka? Okay. Walang kapantayang Reyna, mapantalinga. Kahit si kapatid Mateo, sa kabila ng tahihiyan, sinusuportahan pa siya para magtiwala sa sarili at tumingala. Naiyak ka ba? Naiyak. Itsura. Kurot. Tatlo. Tatlo. Postura. Malikot. Tatlo. Isa pang tatlo. Mateo, kahit bigyan ka ng Reyna ng perpekto, hindi mo malalampasan si Juan Luntian, ang baboy! Ano ibig mong sabihin? Ganyan ang ibig kong sabihin. Tigin, enough na! Hayaan mo na siya! Hindi mo kaya. Enough na. Isabela, sa tingin mo, ilan ang marka niya? Kahit mababa, sa puso ko, mas magaling siya sa'yo. Isang walang lakas na basura, isang bobo na nahuhulog pag naglalakad, isang tao na puro kahihiyan lang ang alam. Ikaw lang ang puta ang nagmamahal sa kanya. Tama ba? Magpusta tayo ulit. Tumas mataas ang kanyang marka. Ibabalik ko sa inyo ang 13 dojo. Kung mas mababa, gusto ko ang buong pamilyang silang 72 na buhay. Ikaw! Ano? Takot mo? Di ba tiwala ka sa kanya? Sagutin mo! Agad na ipinusta ang 72 buhay ang pamilyang Del Norte. Gaano kalalim ang galit nila sa silang? Masyadong malupit. Para sa akin, si kapatid Mateo. Tanggapin ko. Itay, anong ginagawa mo? Sa buhay yan! Tumahimik! Hindi mo nakita. Ang Reyna ay nagustuhan ang aking manugang. Parang ang tingin ng iyong ina noon sa akin. Tiwala ako sa aking manugang. Tiwala ka sa iyong ama. Okay.
Andres Silang, maganda na kayo ng 72 kabaong para sa silang. Ikaw! Kamahalan, naghihintay po sila. Kumusta ang mga marka? Isabela Silang ang una. Sunod si Miguel. Sunod si Enrique. Juan Luntian. Roberto Lalim. Mateo Santos. Andres Silang, mukhang kailangan mo ng maghanda ng kabaong. Hindi pa sigurado. Puno silang, mabilis kang mag-isip. Kahit ngayon si kaibigan Mateo makakuha ng 10 puntos, hindi pa rin niya malalampasan si Enrique. Wala kang alam. Tiwala ako sa aking manugang. Magagawa niya ang hindi inaasahan. Milagro? Ano milagro? Ang ibig mo bang sabihin, kamahalan, ay talagang magugustuhan siya? Mateo Santos, nang lumapit ka, nag-aalangan ka. Di ka makatingin sa aking mata. Mapanglaw ang iyong itsura. Isipin ko muna kung anong marka ang ibibigay. Isabela, tapos daan silang. Ngunit para sa akin, ikaw ay cute. Ibibigay ko sa'yo ang 100 puntos. Ano? Puntos. Hindi posible yan. Dayan! Dayan to! Di ba 10 puntos lang? Kailan ko sinabing 10 puntos lang? Kung ayon sa akin, ayon sa akin. Magdududa ka ba sa aking kagustuhan? Enrique, no yung natalo ka? Ang pamilyang Silang, ang dojo, ibabalik na sa amin, di ba? Papatayin kita! Pwede ba yan? Puno silang totoo lang. Binayaran mo ba siya? Tama si Puno Silang. Ang Reyna ay talagang... May gusto kay Mateo! Paano? Ang aking mata ay sukat. Isabela, tama ang hula ko, di ba? Ang Reyna ay talagang may gusto kay Mateo. Hindi pwede! Mateo ay akin lang! Isabela, anong problema, Isabela? Mateo, bumalik ka dito! Huwag! Bumalik! Huwag! Bumalik! Hindi pinapayagan! Hindi pinapayagan. Mateo, binigyan kita na mataas na marka. Paano mo ako pasasalamatan? Ako na ang magpasalamat sa kamahalan. Huwag. Gusto kong marinig mismo kay Mateo. Huwag mong sabihin! Gusto kong marinig. Huwag mong sabihin! Gusto kong marinig. May chismis. Ang guwapo talaga ni kapatid Mateo. Una, engaged kay Binibining Isabela. Ngayon, gusto ng Reyna. Kung ganon, ang pinakamakisig sa bayan ng ulap ay talagang natalo ng husto. Sapat na! Sapat na! Enrique, ano ang gusto mong gawin? Kamahalan, sa tingin ko, dapat ipagpatuloy ang paligsahan. Enrique, natuturo ka ba sa akin? Tagapagbantay. Kamahalan, mag-isip ka mabuti. Ang aking tito, si Ramon del Norte. Ramon del Norte. Sino siya? Si Ramon matandang alagad. Nung paglusob ng demonyo, si Ramon lang mag-isa. Pinangalagaan ng 12 lungsod na patay, 300,000 demonyo ikasiyam na antas, malapit na magsubok. Dapat bigyan ng respeto si kamahalan. May ganong koneksyon. Kaya pala sa sobrang mayabang. Kahit pagsubok ng lamit sa harap ni Mateo, parang langgam lang. Mateo, ano sa tingin mo? Kamahalan, sa tingin ko, dapat ipagpatuloy ang laban. Dapat patas. Magiging target ako ng lahat. Tama. Hihintayin kita maging kampyon at ikakasal tayo. Sabi mo, kung magparitoke ako para maging katulad ni kapatid Mateo, hihintayin pa ba ako? Umalis! Mateo, hintayin mo ako. Kuya Enrique, sobrang pugi ko lang. Sorry na. Ikalawang laban kakayahan. Sumayaw ng espada. Magtugtog. Magbasa ng tula. Sumulat lahat.
pwede sila simulan. Manugang ang galing ang Reyna. Tulad niya. Nakit mo rin? Sa susunod mapatalo, huwag manalo. Narinig mo? Narinig ko, mahal. Aksident lang ang laban kanina. Sa susunod, siguradong hulihan ako. Sigurado ka? Hindi ako pumapayag! Tutol ako! Akala mo ba walang galit ang Reyna? Kamahalan! Kami ay mga tagapag-akyat. Pinapakita ang talento parang mga artista lang. Ang desisyon ko ay ipinahayag na. Gusto mong mawalan ako ng kredibilidad? Walang ganon, kamahalan! Wala kang talento. Mag-back out ka na lang. Kuya Enrique, huwag kang sumuko! Sinuko ko! Walang talento! Sinuko ko! Magaling ka rin. Mateo, totoo ba ang sinabi mo? Kapatid Mateo, nagkamali ka. Sumayaw ka lang ng kaunti, ibibigay ni Kamahalan ang mataas na marka. Tama! Pulo silang. Pakiusapan mo siya. Pakiusap? Wala na. Kamahalan! Desisyon ko na! Sinuko ko! Sinuko namin. Kamahalan! Sumuko si Mateo! Kaya zero siya! Magpatuloy na tayo sa paligsahan! Wait lang, para sa akin, hindi ang kupang talent show. Isa, palitan natin. Maglaro ng iba ha? Kamahalan! Kamahalan! Pinababayaan mo ang buong mundo! Ako ang Reyna. Gusto ko ganon. Enrique, kailan ninyong Del Norte naging may karapatan na kontrolin ako? O ayaw ninyong gawin ito? Hindi! Kamahalan, ano gusto nyo? Gagawin namin. Pabor ako! Sa tingin ninyo ay hindi angkop ang talent show. Hayaan akong mag-isip. Ano ang ipapaligsahan? Mateo, ano ang iyong galing? Kamahalan! Grabe na po kayo! Kamahalan, sobra na po? Ano man ang ipakita mo, bibigyan kita ng perpekto. Mateo, ang guwapo mo talaga. Kamahalan, wag na po ninyo. Akong asarin. Pumunta lang ako para may grado. Di ko kayang maging unang pwesto. Ang hirap ng sinabi mo. Madaling maging unang pwesto. Ngunit gusto lang ng rank, napakahirap. Parang narinig ko na. Ang sinabi mo. Ang kuya mo ang nagsabi. Paano mo nalaman ang iniisip ko? Huwag nang magtagal. Maglaro na. Ang 72 katao ng pamilya namin ay nasa iyong mga kamay. Mateo, ano ba ang relasyon mo kay Kamahalan? Tama! Kung ganyan ka, babalik na lang ako. Uminom na lang ako ng lason. Mateo! Gustong-gusto ko si Isabela. Nilapastangan mo siya. Ako ang manugang. Sumingit ka na naman. Gusto kitang iputol at ipabuga. Kuya Enrique, sobra ka naman. Kuya Mateo, matapos ikaw ikasal kay Reyna, pwede bang si Isabela ang maging asawa ko? Ang ganyan tao, ngayon lang! Huwag ka! Huwag ka! Huwag na! Kamahalan, imbitado ko na lang po na maglaro na. Labanan. Okay. Sila, sumunod po sa akin. Alis na. Mateo, Kamahalan. Mateo, maganda ba ang balikat ko? Mateo, magana ba balikat ko? maganda ba? Maganda. Umalis ka! Kamahalan, si Mateo at ako ay may kasal na. Sana ay maging mahinahon. Mateo ay akin, ngunit bibigyan kita ng pagkakataon. Maging ikaw ang pangalawa. Hindi pwede! Katawan ng yelo?
Kakaiba. Ramon del Norte, ipaliwanag mo sa akin kung bakit may banal na ginto sa mundo ng tao. Sinabi mo sa akin ang matandang walang talo at Reyna ay nasa pagsubok ng langit. Ano? Hindi pwede! Ako ay matandang alagad. Sa mundo ng tao, walang makatakas. Sa mata ng samahan, hindi mayroong banal na ginto. Ang ibig kong sabihin ako na banal, di kayang talunin ang pagsubok? Hindi po. Sabi, bakit ka narito ngayon? Handa na akong lampasan ng pagsubok. Narito ako sana po, Ginoo, ay protektahan ako. At itago ang aking presensya. Okay, matapos ang pagsubok, patayin mo ang Reyna. Ngunit Ginoo, Kung ang sinasabi ninyo na banal na ginto ay dumating, Isinakripisyo ko ang mundo ng kadiliman kalahati ng buhay para sa aking pagsasanay. Matapos 3 araw, ako ay magiging banal na ginto. Sa oras na yon, kahit dumating ang banal, ang mundo ng tao ay magwawasak. Opo. Magtiwala. Matapos ang laban, kalahati ng mundo ng tao lang ang akin. Ang lupain ay sa pamilyang Del Norte pa rin. Salamat, Kinu! Pinapapalo niyang bata. Masakit ba? Ako na ang magsasaway sa kanya. Bitawan mo ako! Tatay, umalis ka! dahan-dahan lang. Sagutin mo, ikaw at ang Reyna, ano ba talaga ang relasyon nyo? Ang lakas ng kamay. Puno silang. Sawayan mo naman siya. Di ko siya mapipigilan. Hindi ko mapipigilan. Hindi naman. Kahamong ko lang siya nakilala. Paano kami magkarelasyon? Okay. Kaya mamaya, talunin ka lang. Huwag manalo. Narinig mo ba? Okay. Gusto kong manalo. Di ko naman kayang manalo. Mateo, masakit ba? Hayaan mong hawakan ko. Kayong dalawa. Huwag naman. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Panuntunan ng laban ng mga kalahok maglalaban. Ayos sa draw ang kampyon ay manugang. Paano pa makipaglaban? Kung hindi si kapatid Mateo, si Enrique naman. Laban kay kapatid Miguel. Mas mabuti siguro sabihin mo na ang premyo. Ikatatlo? Banal na butil ng halimaw. Ikalawa? Prutas ng kidlat. Ano? Prutas ng kidlat? Ano? Prutas ng kidlat? Tito Andres, bakit ganyan ka mag-react? Ano ba yan? Di mo alam? Sa pagkapanganak, may isang lakas na taglay. Tingnan mo, Isabela siya ay yelo. Si kapatid, Roberto siya ay bato. Si kapatid Juan ay kahoy. Si kapatid Miguel ay hangin. Si Enrique ay kidlat. Ang kumain nito ay magkakaroon ng pangalawang lakas ng kidlat. Kidlat. Kung kinain ni Enrique, kidlat na siya mismo. Kung kinain ni Enrique, lalong lalakas ang kanyang kidlat, maging kidlat ng langit. Kaya ang gintong butil, makalaban ang batang kaluluwa. Batang kaluluwa, makalaban ang banal. Grabe, ang lakas. Yung banal na butil? Butil halimaw ay pwedeng patasin ang lakas. Pwedeng gawing pampalakas. Tulong sa banal at batang kaluluwa. Pwede ring kainin para maging banal. Mas maganda yon, di ba? Isabela, gusto mo ba? Sa draw na lang. Gintong butil, makalaban pa. Batang kaluluwa, talagang di ko kaya. Huwag mag-alala. Kung hindi mapunta sa Enrique, walang problema. Sila, mag-draw na. B. A. Kapatid Roberto magpakita ng galing. Kuya, ikaw ay batang kaluluwa. Ako ay gintong butil. Walang kwenta kayong lahat. Maswerte kayo na hindi ninyo ako nakuha. Ako parang kayo dalawa, may isa sa inyo ang makakalaban sa akin. Ipakita ang inyong mga papel. Magandang kapalaran. Maghintay ka na lang sa kamatayan. Tama, magandang kapalaran. Huwag kang mamatay ng malupit. Magtunggo na kayo sa entablado. Unang laban.
Miguel Zamora laban kay Roberto Lalim. Hey, kapatid Roberto! Bakit ka malungkot? Si Binibining Isabela, ang kalaban mo. Siyempre, hindi ka kinakabahan. Ngunit Kuya Miguel, siya ay batang kaluluwa. So what? Tingnan mo si kapatid Mateo. Si kapatid Enrique ang kalaban niya, pero hindi pa rin siya kinakabahan. O ganyan? Naisip ko lang, paano mapatalo ng pogi? Simulan na natin! Kuya Miguel? Huwag masyadong malupit! Kapatid Roberto, magpakita ng galing. Pasensya na. Pogi talaga ang gumamit ng hangin. Siyempre. Kasi nga, hangin ang gamit niya. Tito, ikaw din pogi. Wala kang laban kay Manugang. Ang pogi mo, Tito. Huwag na lang. Wala nang laban. Di ko maabutan. Sumuko na ako. Panalo si Miguel Zamora. Magtungo ng susunod na kalahok. Binibining Isabela, magpakita tayo ng galing. Isabela, huwag matakot. Kaunti lang ang lamang niya. Tiwala ako sa'yo. Kaya mo. Kaya mo! 5th stage versus 9th stage perfected. Kahit baboy, kayang talunin. Tama, kanina laban ako kay Kuya Miguel. Binuhos ko lahat ng lakas. Hindi ko man lang siya nasaktan. Hindi siguro. Sabi ng aking guro, baba sa gintong butil. Kailangan ng disiplina. Taas dito, labanan ng antas. Kaya mo! Ang guro mo, ikaw na walang lakas. May guro ka pa? Anong antas niya? Baka bagong nagsimula lang? Kung magsalita ka ng ganyan, patay ka sa gulo ko! Hatid mo ang guro mo dito. Sa tingin ko, mananalo si Isabela. Isabela, bigyan kita ng pagkakataong labanan ako. Kung manalo ka, handa ako mapatalo. Kung matalo ka, ikaw ang mapatalo. Wala nang kailangan. Ako hindi mananalo. Tingnan mo. Pinaboran niya. Juan, kung manalo ka dito, bibigyan kita ng batang kaluluwa. Bakit hindi ako ang kalaban ni Isabela? Batang kaluluwa yan. Stuck ako sa 9th stage ng maraming taon na... Binibining Isabela, ayaw kong saktan ka. Ngunit ngayon, mag-ingat ka. Marami ang nagsasabi na ang 8 tabak na maharlika ay isang mataas na pamamaraan. Binibining Isabela, walang pag-asa na manalo. Ang espadang yelo ng silang ay hindi lang pangalan. Espadang yelo? Ang espada na binasag ko ng suntok? Ang espada na pinabagsak ng Del Norte ang 13 Dojo? Kung umaasa ka na manalo si Isabela, mas mabuting asahan na si Mateo may lihim na pamamaraan. Ang 8 tabak ay kilala sa lakas. Ang espadang yelo ay kilala sa lambing. Mula ngayon, asa na lang tayo kay Binibining Isabela na magtagumpay gamit ang lambing. Magaling! Isabela, mawawalan ka ng Mateo. Hindi pwede! Uy, ginagawa niyo ko busta! May hiling ba kayo sa akin? Sumulance. Wag, wag! Isa pa! Mabilis ang espada. Ngunit Binibining Isabela, ang agwat ng ating lakas ay napakalaki. Buwan Mundo! Isabela ay gintong butilem. Takot ko, hindi niya kayang magtipo ng lakas. Ama! Patayin siya! Isabela, hayaan mong ipaalala ko kung paano makaligtas. Hindi kailangan. Espadang Yelo! Yelo sa buong mundo! Kapatid Juan, ayos ka lang. Imposible. Hindi tama to. Paano siya nanalo?
Nakalimutan mo? Kapatid Juan ay elemento ng puno. Binibining Isabela ay yelo. Perpektong kontra. Ikasiyam na gintong butil. Di kayang talunin ng ikalimang gintong butil. Walang kwenta ka. Binabati kita. Parang ako na ang pangalawa. Mateo, di mo ako papabayaan, di ba? Huwag naman po, kamahalan. Walang lakas ako. Paano kayang talunin si Enrique? Sapat na, Manugang. Walang sinabi si Isabela. Pinapayagan niya ang Reyna na maging pangalawa. Huwag mong sayangin ang biyaya. Sino nagsabing walang reklamo? Mateo, lumaban ka. Kung manalo ka, patatayin kita pagbalik. Perfecto. Kailangan ko ng sariling yunak. Mateo, kung hindi, magtrabaho ka bilang aking yunak at tulungan akong maligo. Mateo, papahama kita ngayon. Hindi! Huwag! Naghihintay pa ang aking guro na magkaroon ng apo si Mateo Jr. Walang problema, wala namang may Kuya Santos. Kuya! Manugang, bakit ako ang ginawa mong taga-protekta? Sito! Ayokong mamatay! Huwag magulo! Mateo, papatayin kita. Mas mabuti isang asawa lang. Sa dalawa, hindi lang katawan ang mapapagod. Patay ka talaga. Huwag mo sabihin. Si Ginoong Mateo. Talagang kayang talunin si Enrique. Asa ka lang. Kung walang talino talaga siya, ang pagtrato ni Binibining Isabela at kamahalan sa kanya ay talagang may problema. Ama, umalis ka! Aray ko! Manugang! Huwag kang magalit sa akin! Takot din ako mamatay! Bilis! Umalis ka! Mateo, papatayin kita. Kuya! May kasama si Maling? Kamahalan. May kailangan pong pag-usapan ang aking guro. Kuya! Mateo? Isabela? Ano ito? Bagong paraan ng ligawan? Gabriel. Hindi ito laro lang ng bata. Belesh, nandito na si Kuya. Iba ang espada. Ano ang kailangan? Maraming tao dito. Gusto mo bang usap tayo doon? Walang problema. Walang pribadong usapan. Sigurado ka? Bakit? Hindi pwedeng sabihin? Hindi naman siguro. Maliit lang. May usap ang aking guro. Ang sabi, Ikaw ang pangalawa ni Mateo at si Isabela ang pangguna. Ano ba talagang nangyayari? Parang hindi ko maintindihan. Is this still a contest? Manood na lang. Ikaw nagulat lang. Pero ang iba, parang kinain ng dumi. Mateo! Wait! Kuya! Siguro ay lasing at malilito. Kayong dalawa ba ay nalilito? nakita mo ba akong nagbiro? Mateo! Sinabi mo walang kayo ni kamahalan. Kuya, tulungan mo ako ipaliwanag. Baka mamatay ako dito. Ano ba magagawa ko? Hanapin mo ang paraan. Ako nga, mamatay na. Pasensya na! Huwag mo akong patayin! Huwag mo akong patayin! Ako ay sumasang-ayon? Ako ay sumasang-ayon. Ngunit hindi ko alam kung ayos kay Isabela. Mateo, ay akin lamang. Alice! Alice, wala kayong makakalabas. Si Regina ay akin at ikaw rin ay akin. Enrique, ano ang gusto mo? Si Mateo ay tumigil na sa laban. Ang laban ko, pwede mo lang basta-basta iwan? Isabela, tara pag-usapan natin ulit? Hindi pa ako gusto mamatay. Okay. Ang pagmamayari kay Mateo, pwede pag-usapan. Ngunit, hindi siya pwedeng lumaban. Hindi ako kalakal! Silence! Regina! Walang lakas si Mateo. Naubos na ang kanyang lakas. Papalabasin mo siya, ay ipapapatay mo siya. Is this the reason why you want to keep Mateo to yourself? Isabela, baka nga di ko patalunin si Mateo. Enrique, naniniwala ka ba? Ikaw ay batang kaluluwa. Si Mateo wala pang lakas. Gusto mong patayin siya? Isang daliri lang. 2 araw nang nakalipas. Di ba niya ako? Nasugatan gamit ang espada? Dahil ginamit niya ang kanyang lakas. Baka may lakas pa siya ngayon. Gabriel, ano ang tingin mo? Kailangan siyang painumin ng alak. Kuya, tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Hindi ako gusto mamatay! Sa tingin ko, pwede. Hindi pwede! Sapat na. Isabela, matagal na kitang pinatiisan. Mateo, laban!
Isabela, pag ako namatay, sunduin mo ako. Huwag! Mateo! Umakyat ay mamamatay ka! Huwag kang mag-asawa ulit. Huwag ang umakyat! Utangin na mo! Gabriel! Isip ka ng paraan para inumin ni Bunso bago siya mamatay. Umalis ang utak mo. Isabela, tingnan mo lang kung paano siya mamatay. Wala pang asawa, mamamatay na ako. Mateo, tingnan natin kung sino ang tutulong sa'yo. May naisip ako. Antay lang! Gabriel? Hanggang kailan? Gusto mo pa ba? Hindi po, kamahalan. Naisip ko lang noon, si General Bayani ay nagpatay kay General Malupit. Ngayon, kamahalan, pwede din kayong magbigay ng alak kay Mateo para ipakita ang pag-ibig. Lalaban pa ba kayo? Sumilence! Kamahalan, pwede bang hindi na? Parang alak ng kamatayan. Bakit? Gusto mong ipasubo ko? Ako na lang, ang uuminom. Ang alak na ito, una ay malambot. Sa huli mainit, parang ako sa iyo. Mateo! Papatayin kita! Libre ba ito panurin? Walang duda ang manugang na pinili ko mismo. Bini! Mateo, wag mo ipahiya ako. Mateo! Patayin kita! Enrique, nasa dun siya. Hulihin mo siya. Hindi. Ang lambot ng alak. Bilisan! Itigil ang laban! Gabriel, uminom ka na. Gusto mo pa ba? Dati, pag uminom, nawawala. First time ko lang maging lasing. Bakit masakit ang ulo ko? Huwag lumapit! Gusto mo ano? Pinapapalala ko. Ilang beses ka makakatago. Niluloko mo ako? Patayin kita! Magaling din siya. Kidlat ng lahat ng bagay. Ganito ba ang batang kaluluwa? Grabe. Hindi ito bagong nagsimula. Malakas ang kidlat! Kidlat sa langit? Sino ang makapangyarihan na sumasa ilalim sa pagsubok? Patayin mo siya! Mateo! Mateo! Gising ka na? May iba pa? Wala na! Ako ang kampyon! Isabela! Ikaw! Mateo. Imposible. Hindi maaring mamatay. Siya ay banal na ginto. Patay na. Kailangan kong mabilisang hanapin siguro. Umalis ka! Patay na si Mateo! Ikaw ang may gawa nito! Imposible. Hindi maaring mamatay. Nung niligtas niya ako, malinaw na pinatay niya si Lucio di Magiba. Patayin ng basura si madilim na Diyos? Kung ako ang pumatay sa kanya, mas malakas ba ako kay madilim na Diyos? Enrique, papatayin kita! Kamahalan, ako na ang kampyon. Ikaw ang nagtakda ng batas. Gusto mo wala ng suporta ang tao? Mateo, ako ang may gawa nito. Ikaw ang may gawa ng pagkamatay ni Mateo. Magbabayad ka ng buhay. Isabela, ako na ang manugang. May lakas ka bang galawin siya? Hooray! Huwag kang padalos-dalos! Hindi mo siya kayang talunin! Isabella! Mateo, patay na. Wala na akong pakialam sa tama at mali. Papatayin kita. Ay! Papatayin mo ako? Langit-langitan ay ngangahas. Tingnan ang aking lakas. Ipapakita ko sa iyo ang agwat natin. Patay! Labanan natin ito! Ah, Wow!
Isa pang maganda. Itigil mo. Sabak. Ng langit. Langgaw. Mateo, hanggang sa susunod na buhay. Gusto kitang patayin. Regina! Anong gagawin mo? Huwag mo akong patayin! Ang tuwin ko ay si Ramon del Norte! Kahit dumating siya, kasama rin siyang mamatay. Patayin! Namahalan! Para sa isang walang lakas, gumamit ng lakas. Hindi ba sobra na? Pinabalik niya ang Reyna Batang Kaluluwa pa ba siya? Nagdaos ka ng pagsubok? Ama, dahil nanalo ang pamangkin ko sa tuktok ng palasyo, dapat panindigan mo ang iyong pangako at gawing manugang si Enrique. Nanalo? Hindi pa tapos ang laban. Suko na ako! Ako rin! Handa pa akong laban! Hindi ka karapat-dapat. Ramon del Norte, anong gagawin mo? Simple lang, piliin mo. Magpakasal kay Enrique o mamatay. Hindi ka mapigil matandang walang talo? O dahil nakapasa ka na sa tingin mo ay walang makatalo sa'yo? Matandang walang talo. Ay malamang ay patay na. Sa ilalim ng paa ni Ginoong Madilim na Diyos. Noong araw, ang pamilyang Del Norte ay bayani laban sa kadiliman. Ngayon, naging aso ng kadiliman na lang? Regina Malamig, nung salakay ng demonyo, ang Del Norte. Buon samahan tigurados sa Tujublo. Tagapag-akyat mula sa simula hanggang batang kaluluwa. Laban hanggang dulo. Ilan ang natira, ha? Ngayon ang buhay ay ako at anak ni Fernando. Ngunit ano ang nakuha ng Del Norte? Isang simpleng matandang alagad? O sira-sirang lungsod ng ulap? Hindi sapat. Ang nangyari noon ay hindi maayos na inasikaso ng aking ama. Hindi ito dahilan para tumanan kayo sa mundo ng tao. Huwag mag-alala, walang pagtataksil. Ako at si Lucio ay nagkasundo lang. Siya kalahati ng mundo ng tao. Ako naman ang buong mundo ng tao. Kuya Ramon, kung ganoon ang buong mundo ng tao, ay sa pamilyang Del Norte na? Lucio, ay malubang nasugatan ni Mateo sigurado ka na kayang talunin pa niya si matandang walang talo? Nagaling na ang kanyang sugat at nagsakripisyo ng kalahati ng demonyo, naging banal na ginto. At ako ay narito para patayin ka! Isabela, umalis ka na kasama ang ama mo at si Mateo. Ako nang bahala dito. Kuya Ramon, matapos lang magsubok, pinagpapatayan mo si Regina. Gusto mo umalis? Ikaw na umaasa sa lihim na paraan para makapagsubok. Paano ka maihahambing sa aking tunay na pagsubok? Ngayon, kayo'y mamamatay! Regina, umalis na! Dalhin si Mateo, hanapin si matandang walang talo, siguradong mabubuhay siya. Wala nang kailangan. Dinala ko na siya! Mateo! Kumusta ka, Mateo? Lucio! Hindi ko akalain ang batang nagpahirap sa akin. Napabagsak lang ng batang kaluluwa. Magaling. Malaking gawa ng Del Norte na tatandaan ko. Salamat, Gino. Matandang walang talo? Mateo, may pag-asa pa ba siya? Kumusta siya? Kumusta? Hayaan akong pakinggan. Walang talo. Tanggapin ang katotohanan. Wala na siyang buhay. Patay na siya ng matagal. May pag-asa pa! May pag-asa pa siya! Isabela, halikan si Mateo. Ilabas ang lakas at ipasok sa katawan niya! Lolo, buyo ka na ba? Wala akong nararamdaman na buhay sa kanya. Regina ang alak. Mudi ma-activate ang lakas ni Mateo. Buti na lang protektado ang ugat, kaya buhay si Mateo. Ngayon, kailangan lang ang lakas ng yelo ni Isabela. Mateo ay magiging tunay na banal at lumilipad. Lolo, anong kalokohan? Isang walang lakas na basura, lumilipad. Akala mo sinusulat mo nobela? Ano hinihintay mo? Halikan mo na! Binisan! Halikan mo! Ginomay kakaiba sa binata. Hayaan ko siyang mamatay. Gusto kong makita kung paano lumipad. Isabela, anong inintay mo? Halikan mo na. Hay naku! Ikakasal na kayo!
Takot ka ba? Anak! Kung nahihiya ka, ako ang tatanggap! Eh di protektahan mo ako. Halikan! Halik lang, buhay na. Kuya Ramon, edi maghanda ka ng 3,000 babae. Matandang walang talo, Mateo. Bakit hindi pa siya gumising? Hindi dapat ito. Imposible. Sapat na. Halik na rin. E di, mamatay na. Mamatay kayong lahat! Ano nangyayari? Guro! Bakit ka nandito? Mateo! Si Cutie Boy pa? Sabat na! Mateo! Bilisan mo! Patayin ang Diyos at Del Norte! Guro! Huwag po kayong biro. Siya ang madilim na Diyos. Hay naku! Cutie! Sino ka ngayon? Ikaw na ngayon ang tanging tunay na banal. Takot-san! Ay nako, biro lang. Natulog lang ako. Tapos, Tunay na banal na? Subukan mo para malaman. Go! ngunit, wala akong alam na ano bang mahika. Tulay ka ng banal! Ang lakas ng mundo ay nasa iyo. Ilabas lang. Ang lakas! Mana del Norte, atake! Manugang! Walang kwenta! Walang talo ako. Walang Hanggan! Kadiliman! Bitay! Deliri! Hindi! Imposible! Imposible! Enrique, takbo! Tigil! Ang dalawa, ano ang gagawin? Sa akin na. Sumukong tao. Dapat maparusahan. Okay. Ako nang pupuksa sa kanila. Ang aking lakas, bakit nawala? Guardia! Bit-bitsin! Matandang walang talo! Regina malamig! Maghintay kayo! Yun salamat kay Lucio. Dinala ko dito. Kung hindi, wala na ang mundo ng tao. Matanda, ang kasal ng anak ko. Ano po ang tingin nyo? Huwag mo akong tanungin. Itanong mo sa kanya. Sila na ang bahala. Anong gagawin ninyo? Mateo? Ako ba? O siya? Mateo, nung nasa langit ka, nanghaho ka sa akin na magiging akin. Sa langit? Yun bang gabi na naligo ako? Kaya pala si Mateo pagkatapos mangako, punta na sa kapatid. Mateo Santos! Tigil! Mateo! Ikaw! Anong ginawa mo? Tanggalin mo to! Palibasa si Mateo, mahilig dito. Wait! Wag naman! Kayo dalawa. Chill lang. Chill din ako. Mateo! Bumalik ka dito! Matandang walang talo. Paalalahanan mo ang alagad mo. Walang problema. Siya ay may sumpa ko. Saan man siya? Alam ko. Sinasabi na ang pinakamapanganib ay ang pinakaligtas na lugar. Sa mga araw na ito, hinahanap nila ako araw-araw. Hindi nila aakalain na itatago ko dito. Comfy. Mateo! Nahanap ka rin namin. Gusto pang tumakbo? Saan ka tatakbo? Wag!